Sa bawat malaking balitang umaabot sa ating mga balita, may mga tanong na hindi agad nasasagot. Ano ang tunay na nangyari? Paano nagsimula ang insidente? At paano binubuo ng mga otoridad ang kabuoang larawan habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon? Tulad ng maraming kasong nasa ilalim pa ng pagsusuri, hindi lahat ng tanong ay may agarang kasagutan. Sa episode na ito, susuriin natin ang kronolohiya ng mga pangyayari batay lamang sa mga beripikadong ulat at mga opisyal na pahayag ng mga otoridad at ang mga impormasyong nananatiling bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Walang dagdag na haka-haka, walang pagpapasya kung sino ang tama o mali, at higit sa lahat, may paggalang sa katotohanan at sa proseso ng batas. Ako, si Kuya Eli, at ito ang Mga Bulong ng Gabi True Crime Documentary. Sa bawat malaking insidenteng nagiging balita, maraming tanong ang kasabay na lumilitaw. Ano ang nangyari? Ano ang mga impormasyong nakumpirma ng mga otoridad? At alin sa mga ito ang patuloy pang sinusuri? Noong June 2026, isang insidente sa Arayat, Pampanga ang naging tampok sa mga ulat matapos sabihin ng Philippine National Police o PNP na 4 na armadong individual ang nasawi sa isang operasyon. Ayon din sa PNP, isa sa mga nasawi ay iniuugnay ng kanilang intelligence reports sa isang hinihinalang organisadong grupo at sa isang umano'y planong pag-atake laban sa ilang lokal na kandidato noong panahon ng halalan. Mahalagang tandaan na ang mga impormasyong ito ay mula sa opisyal na pahayag ng PNP. Sa oras ng paggawa ng dokumentaryong ito, nagpapatuloy pa ang investigasyon at wala pang final na desisyon ng hukuman kaugnay ng mga alegasyong nabanggit. Ang dokumentaryong ito ay batay sa ulat ng GMA News, ABS-CBN News at sa mga opisyal na pahayag ng Philippine National Police. Layunin nitong magbigay ng impormasyon batay sa mga pampublikong ulat at hindi upang husgahan ang sinuman. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Alan Ray Coe, nakatanggap ang pulisya ng ulat mula sa mga residente tungkol sa isang armadong grupo sa isang liblib na bahagi ng Arayat. Sinabi ng PNP na agad na rumusponde ang mga operatiba upang beripikahin ang ulat. Ayon pa sa kanilang pahayag, ipinakilala ng mga operatiba ang kanilang sarili bilang mga pulis bago nagkaroon ng insidente sa lugar. Batay sa opisyal na salaysay ng PNP, 4 na armadong individual ang nasawi. Sa kasalukuyan, ang bersyon ng mga pangyayari na inilabas sa publiko ay nagmumula sa mga otoridad. Wala pang hiwalay na pahayag na inilabas mula sa panig ng mga nasawi o ng kanilang mga kinatawan. Ayon sa PNP, isa sa mga nasawi ay iniuugnay ng police intelligence sa isang hinihinalang gun for hire group at dating miyembro umano ng Hukbo ng Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Idinagdag din ng PNP na may intelligence information na nagsasabing ang naturang individual ay umano'y nakontak noong January 2025 kaugnay ng isang planong pag-atake laban sa ilang lokal na kandidato. Hindi isinapubliko ng PNP ang pangalan ng individual. Gayon din ang pagkakakilanlan ng mga taong umunay sangkot sa naturang plano. Mahalagang bigyan diin na ang mga impormasyong ito
ay mga aligasyong inilahad ng mga otoridad at bahagi pa rin ng nagpapatuloy na investigasyon. Ayon sa PNP, nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri upang matukoy ang buong lawak ng mga pangyayaring may kaugnayan sa insidente. Sa ngayon, wala pang karagdagang impormasyong inilalabas ang mga otoridad hinggil sa iba pang detalye ng kanilang investigasyon. Habang nagpapatuloy ang proseso, inaasahang may mga opisyal pang anunsyo na maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan ng nangyari. Ang insidente sa Arayat ay isa sa mga kasong patuloy na sinusuri ng mga otoridad. Habang hinihintay ang mga susunod na opisyal na ulat, mahalagang iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at bigyang halaga ang proseso ng investigasyon. Ang dokumentong ito ay batay sa mga ulat ng GMA News, ABS-CBN News at sa mga opisyal na pahayag ng Philippine National Police na available sa oras ng paggawa nito. Kung may mga bagong opisyal na impormasyon na ilalabas sa hinaharap, maaaring magbago ang kasalukuyang pang-unawa sa mga pangyayari. Sa maraming insidente, nagsisimula ang police response sa isang tawag o ulat mula sa mga residente. Maaaring ito ay tungkol sa kahinahinalang aktibidad, paglabag sa batas, o sitwasyong itinuturing na maaaring magdulot ng panganib sa komunidad. Kapag may natanggap na ulat, sinusuri muna ng police dispatcher ang impormasyong ibinigay upang matukoy ang antas ng pangangailangang tumugon. Kapag itinuturing ng agarang sitwasyon, ipinapadala ang pinakamalapit na mga operatiba upang beripikahin ang ulat at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa kaso sa Arayat, sinabi ng Philippine National Police na nakatanggap sila ng ulat mula sa mga residente tungkol sa mga armadong individual sa liblib na lugar. Batay sa opisyal na pahayag ng PNP, ito ang naging dahilan kung bakit agad na nagtungo sa lugar ang mga operatiba. Mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng pagtugon ay bahagi ng regular na tungkulin ng mga law enforcement agencies at nakabatay sa impormasyong natanggap nila sa oras ng insidente. Kapag natapos ang isang police operation at ligtas na ang lugar, ang susunod na hakbang ay ang masusing pagproseso ng pinangyarihan. Karaniwang inuuna ng mga otoridad ang paglalagay ng seguridad sa paligid upang maiwasan ang pagpasok ng mga taong walang kaugnayan sa investigasyon. Pagkatapos nito, dumarating ang Scene of the Crime Operatives o SOCO o ang katumbas nitong Forensic Investigation Unit, depende sa kasalukuyang organisasyon ng PNP. Ang kanilang tungkulin ay dokumentuhan ng buong lugar sa pamamagitan ng litrato, video, sukat at detalyadong tala. Ang bawat bagay na maaaring may kaugnayan sa insidente, tulad ng mga armas, basyo ng bala o iba pang material, ay maingat na kinokolekta at nilalagyan ng tamang dokumentasyon. Ginagawa ito upang mapanatili ang tinatawag na chain of custody, isang mahalagang proseso na tumitiyak na ang anumang ebidensyang ihaharap sa korte ay hindi nagbago o nakompromiso. Sa isang investigasyon, hindi sapat ang mga pahayag lamang ng mga saksi o ng mga sangkot. Malaki rin ang papel ng forensic evidence. Maaaring kabilang dito ang pagsusuri sa mga armas, fingerprint, DNA kung kinakailangan, trajectory ng mga bala at iba pang pisikal na ebidensya. Sa pamamagitan ng mga prosesong ito, mas madaling maikumpara ng mga investigador ang mga pahayag ng iba't ibang panig sa aktual na ebidensyang nakalap mula sa pinangyarihan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad nagbibigay ng final na conclusion ang mga otoridad sa unang araw ng isang malaking insidente. Kapag may insidenteng nagresulta sa pagkamatay ng mga sangkot,
hindi natatapos ang proseso sa mismong operasyon. Karaniwang isinasagawa ang isang administrative at operational review upang suriin ang naging aksyon ng mga operatiba ay naaayon sa umiiral na batas at sa mga patakaran ng Philippine National Police. Kasabay nito, inihahanda rin ang mga opisyal na ulat, kinokolekta ang lahat ng ebidensya at isinasagawa ang kinakailangang forensic examination. Kung may mga testigo, maaari rin silang hingan ng salaysay upang makatulong sa pagbuo ng mas malinaw na larawan ng pangyayari. Depende sa magiging resulta ng investigasyon, maaaring magkaroon pa ng karagdagang pagsusuri mula sa mga prosecutor o iba pang kaukulang ahensya. Sa mga unang oras pagkatapos ng isang malaking insidente, ang impormasyong inilalabas sa publiko ay kadalasang nagmumula sa mga opisyal na pahayag ng mga otoridad. Habang mahalaga ang mga ito sa pagbibigay ng paunang impormasyon, maaari pa ring magkaroon ng pagbabago habang lumalabas ang mga resulta ng forensic examination, karagdagang testimonya o iba pang ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga responsableng organisasyon ng balita ay malinaw na naghihiwalay ng mga kumpirmadong impormasyon at ng mga aligasyon o paunang ulat. Sa isang demokratikong lipunan, mahalagang bigyang halaga ang katumpakan ng impormasyon at ang due process. Ang layunin ng mga investigasyon ay hindi lamang alamin ang nangyari, kundi tiyakin ang anumang magiging konklusyon ay nakabatay sa sapat at mapagkakatiwalaang ebidensya. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente sa Arayat, maaaring magkaroon pa ng mga bagong opisyal na impormasyon sa mga darating na araw. Hanggang sa mailabas ang mga ito, mahalagang umasa lamang sa mga ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations at sa mga opisyal na pahayag ng mga kinauukulang ahensya. Sa pamamagitan ng maingat na pagtalakay sa mga pangyayari, mas nauunawaan natin hindi lamang ang mismong insidente, kundi pati na rin ang proseso ng paghahanap ng katotohanan at ang kahalagahan ng batas sa bawat investigasyon. Sa mga bulong ng gabi, true crime documentary, layunin naming maghatid ng mga dokumentaryo at kwentong nakabatay sa katotohanan, may paggalang sa mga taong sangkot sa proseso ng batas at sa responsableng pamamahayag. Kung naging makabuluhan ang episode na ito, suportahan ninyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow at pag-subscribe. I-share ito sa inyong pamilya at mga kaibigan upang mas marami pang makapakinig sa mga dokumentaryong nakatuon sa katotohanan at pampublikong interes. Makikita nyo kami sa YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Instagram at iba pang opisyal na social media platforms ng mga bulong ng gabi. Huwag din kalimutang i-on ang notifications upang kayo ang unang makaalam sa aming mga bagong episode. Maraming salamat sa inyong oras at pagtitiwala. Ako si Kuya Eli at ito ang mga bulong ng gabi, True Crime Documentary. Hanggang sa muli at tandaan, sa bawat bulong may kwento. Sa bawat kwento may katotohanang patuloy na hinahanap.